Babe, I'm so happy for you. Congratulations! Salamat, babe. Finally, na-promote na ako. Ang tagal kong hinintay ito. Masayang sabi ni Michael. I know, babe. Kayang-kaya mo yan. Masayang kumain sa restaurant ang mag-asawa at matapos kumain ay nagpa siya ng umuwi. Nakakapagod man ang araw na to. Napakasaya ko pa rin, babe. Congratulations ulit. Tara, magpahinga na tayo. Yaya ni Bea sa kanyang asawa. O sige, babe. Sandali lang, sasagutin ko lang tong tawag mula sa opisina. Sagot ni Michael. Mabilis namang nakatulog si Bea dahil sa pagod. Hello, my love. Oo, pupunta na ako. Hinahantay ko lang makatulog si Bea. Ani Michael. Make it fast, okay? Kanina pa ako nag-iinit dito. Malanding sagot ng nasa kabilang linya na bagong babae ni Michael. Babaero si Michael at kahit pa ulit-ulit ang panloloko niya kay Bea, ay patuloy pa rin siyang pinapatawad nito. Nakarating na sa unit ng babae si Michael. Oh, finally nandito ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Ang tagal mo. My love, andito na ako. At agad na kinarga ang babae at inilagay sa kama. Mainit nilang pinagsaluhan ang gabing iyon. Mag-aalas 5 na ng umaga nang makauwi si Michael sa bahay nila ni Bea. Oh babe, saan ka galing? Tanong ni Bea na biglang nagising sa pagkakatulog. Babe, nag-shower lang ako. Hindi ako makatulog eh. Tara, matulog pa tayo, maaga pa. 8:00 pa naman ang pasok ko eh. Sabay higa ni Michael. Maganda, mabait, at matalinong asawa si Bea. Ngunit nagiging martir sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Good morning, babe. Have a seat. Kain ka muna bago ka pumasok. Alok ni Bea. Okay, babe. Wow, ang sarap naman ng breakfast. Ani Michael. For you, babe. I love you. I love you more. Ani Michael. Sabay at masayang kumain ng breakfast ang mag-asawa. Ang daddy ni Bea ay may sariling kumpanya, ngunit isang pangyayari ang hindi inaasahan. Kumakain ng mag-asawa nang may biglang tumawag kay Bea. Hello po, ito po ba si Bea? Tanong sa kabilang linya. Yes? Sino to? At bakit hawak mo ang phone ng daddy ko? Nag-heart attack po ang daddy nyo. Nandito po kami sa ospital, trying to recover him. Sagot ng nurse. Okay, I'm on my way. Mabilis na sagot ni Bea. Babe, si dad, nagka-heart attack. Halika na. Puntahan na natin siya. Nag-aalalang sagot ni Bea. Let's go. Sagot naman ni Michael. Mabilis na pinaandar ni Michael ang sasakyan papunta sa nasabing ospital. Nurse, saan dinala si Leo Salvador? Tanong ni Bea. Ma'am, as of now, dinadala na po sa morgue. Sagot ng staff. Tumakbo ng mabilis si Bea habang umiiyak. Dad! Dad! This is not true! Dad, wake up! Umiiyak na sabi ni Bea. Habang nakayakap sa daddy niya, ay naiyak na rin noon si Michael. Daddy, sabi mo hihintay mo pa yung magiging apo mo. Bakit nandito ka? Tanong pa ni Bea. Pinaliwanag naman ng doktor mabuti kay Bea ang nangyari sa daddy niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagdadrive ng atakihin sa puso at wala kaagad ang nakasaklolo sa kanya. Kaya hindi kaagad nakarating dito sa ospital at dead on the spot na nang dumating dito. Malungkot na balita ng doktor. Dad, naisagot na lamang ni Bea habang napatulala at napaupo na lamang sa isang gilid habang umiiyak. Babe, andito lang ako. Habang yapos-yapos ni Michael ang asawa. Inayos lahat ni Michael ang mga kailangan sa pagburol sa kanilang daddy. Marami ang dumalaw at nakiramay kay Bea at Michael sa burol ng kanilang daddy.
Pati na nga ang best friend niya na galing pang abroad na si Melanie ay umuwi dahil parang daddy na rin niya ang ama ni Bea. Beshi, andito na ako. Sabay post niya kay Bea. Kumusta ka? Umuwi ako agad nang mabalitaan ko yung nangyari dito. Ani Melanie. Beshi, si Dad. Iniwan na ako. Umiiyak na sagot ni Bea. Andito lang ako, Beshi. Hindi kita iiwan. Habang hipos ang kanyang kaibigan. Beshi, na-miss kita. Pero hindi ko sukat akalain na uuwi ako sa ganitong sitwasyon. Hayaan mo. Hindi na muna ako babalik sa Italy. Sasamahan muna kita dito. Paliwanag ng kaibigan mo. Salamat, Beshi. Ilang araw lang naman na iburo lang daddy niya at nailibing na ito. Bea, ako nga pala ang attorney ng daddy mo at may gusto akong ipaalam sa'yo regarding sa mga iniwan niya. Okay po ba, attorney, na sa bahay nilang po? Mahinang sagot ni Bea. Pagdating sa bahay, kaharap sa isang lamesa si attorney, Melanie at asawang si Michael. Bago nawala ang dad mo, naayos na niya ang lahat ng mga papeles at ang kanyang last will and testament. At ang lahat ng pag-aari niya ay nakapangalan sa iyo. At ang kumpanya na iniingatan niya, gusto niyang ingatan mo rin. At ikaw ang pumalit bilang CEO doon. Paliwanag ng attorney. Si daddy talaga, hanggang sa huling sandali, ako pa rin ang nasa isip niya. Sabay iyak ni Bea. May sulat ding iniwan ng dad mo. Habang iniaabot ito kay Bea. Dear Bea, anak, kung sakali mang nababasa mo ito, siguro ay wala na ako. Gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Bago ko umalis, sinecure ko na ang future mo. At sana, sa lalaking pakakasalan mo, ay ingatan at mahalin ka niya. Sayang lang at hindi ko maaabutan na magiging apo ko. Kaya sana, alagaan mo ang sarili mo, anak ko. Mahal na mahal ka ni Daddy. Love, Dad. Umiyak ng umiyak si Bea at halos ilang linggo din niyang dinamdam ang pagkawala ng kanyang ama. At sa mga panahong iyon, ay naging close naman sila Melanie at Michael. Bumaba ng hagdan si Bea at nadatnan niya ang kanyang asawa at kaibigan. Good morning, bati niya. Oh, Beshi! Finally. At ngayon, kasabay ka na naming mag-breakfast. Have a seat. Nagluto kami ni Michael. Hindi ko kasi alam na iba na pala ang paborito mong pagkain ngayon. Ani Melanie. Oo, babe. Tinuruan ko si Melanie para dito sa paborito mong pork chop with corn sauce. Salamat sa pag-iintindi niyo sa akin na okay na ako. Halos ilang linggo na rin ako nasa kwarto lang. Kailangan ko nang pumunta sa opisina ni Dad. Oo nga, nakailang tawag na dito sa bahay yung sekretary ng Dad mo eh. I want you to help me run the company, Melanie and Babe. Maasahan ko ba kayo? Tanong ni Bea. Yes, Babe. Don't worry. Magre-resign na ako sa work ko para matulungan kita. Ani Michael. Sure, Beshi. Ikaw pa ba? Hindi mo na ako babalik sa Italy. Sagot naman ni Melanie. Mabilis namang nakapag-adjust sa kumpanya si Bea dahil matalino naman siya. Nakuha niya rin agad ang loob ng mga stakeholders at patuloy pa rin lumago ang kumpanya. Hey, let's celebrate guys! It's been a couple of months and okay ang teamwork natin. Ani Bea. Siyempre naman, dahil magaling siyang CEO, Beshi. Sagot ni Melanie. Thanks, Beshi. And you, babe. Thank you. Hindi mo ko iniwan. Sagot ni Bea. Asawa kita, kaya magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Sagot naman ni Michael. So, dinner tayo ngayon? Sure, babe. Sagot ni Michael. Masayang kumain ng dinner at tatlo. At dahil sa pagod, maagang nakatulog si Bea. Babe, Beshi, matutulog na ako ha. Pagod na ako talaga. Sure, Beshi. Sagot ni Melanie. Dahil wala si Bea,
ay natuloy na ang landian ng dalawa. Dahil sa pagiging close ng dalawa, ay nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Wala si Bea. It's time for us. Ani Michael. Yeah, my room? Malanding yaya ni Melanie. Ilang beses na may nangyayari sa kanilang dalawa kahit pa sa mismong bahay ni Bea. At walang nahahalatang iba si Bea dahil subsob ito sa trabaho. Beshi, salamat ha. Ikaw pang nagluluto para kay Michael. Sobrang dami na talagang trabaho sa opisina ngayon. Pero salamat. Ani Bea. Don't worry, it's okay. Ano ba? Sagot naman ni Melanie. Sa loob ng kumpanya, ay marami na ang nakakahalata sa relasyon ng dalawa na sina Michael at Melanie. Papunta sa CR si Bea nang marinig niya ang usapan ng kanyang empleyado. Do, grabe alam mo ba? Nakita ko kanina. Naglalandian talaga sa loob ng stockroom sina Sir Michael at Ma'am Melanie. Nakita ko talaga sila. Hoy, siguraduhin mo yan ha. Mamaya kumalat yung chismis. Naku, bahala ka. Babala ng isa. Kaagad namang nagtago si Bea upang hindi makita ng dalawang palabas. Nakatingin lamang sa salamin si Bea dahil ilang beses na niyang naririnig ang chismis na iyon. Ngunit wala naman siyang makitang ebidensya sa kaibigan at sa kanyang asawa. Sa isip niya ay hindi siya kayang lokohin ng mga ito. Hindi mo ako magagawang lokohin, Melanie, di ba? Magkapatid na tayo halos. But para naman sa ikatatahimik ko, gusto kong malaman ang totoo. Saad niya sa kanyang sarili. Maagang umuwi ng bahay si Bea at nagpaalam kay Michael. Babe, mauna na akong umuwi sa bahay. Ipagluluto kita. Umuwi ka ng maaga ha. Ani Bea. Titignan ko, babe ha. Marami pa kasing report. Alam mo naman, ikaw ang CEO at director naman ako. Hindi pwedeng sabay tayong mawawala. Biro pa ni Michael. Okay, message mo lang ako, babe. Alam na ni Bea ang gagawin ng mga oras niyon. Kaya't nagpa siya siyang mag-disguise bilang isang housekeeper kung saan ay mapupuntahan niya ang stockroom ng walang excuse. Pagka-uwi sa bahay, kaagad na nag-makeup ng makapal, naglagay ng wig at nagsalamin para hindi talaga siya mabukhaan ng dalawa. Mag-aalas 8 ng gabi nang bumalik sa opisina si Bea bilang isang housekeeper. Kumuha na rin siya ng props sa kanyang gagawin. Teka, si Melanie yun ah. Anong ginagawa niya dito? Sinasabi ko na nga ba? Bulong niya sa kanyang sarili. Nakita niyang pumasok si Melanie sa stockroom kung saan ay walang makakapansin na may tao sa loob. Papasok na rin sana siya nang makita niya ang asawang si Michael na papasok din doon. Dahan-dahan namang sumunod papasok si Bea. Baby, I miss you so much. Saad ni Melanie habang nakalingkit kay Michael. I miss you too, baby. Alam mo naman, di na tayo pwede sa bahay. Baka mahuli tayo ni Bea. Oo, I know. Kaya nga ako pumunta dito sa stockroom. Nakangiting sabi ni Melanie. I love you. Salamat at pinapasayo mo talaga ako. Hindi na talaga ako masaya kay Bea. Hindi ko rin alam pero ang alam ko ngayon, mahal na mahal kita. Ani Michael. Mahal na mahal din kita, Michael. Sabay halik nito. Kitang-kita ni Bea ang lahat ng ginagawa ng dalawa. Ganon din ang mga sinabi ng mga ito. Umalis na lamang siyang umiiyak at dumiretso sa isang bar kung saan nilunod ang kanyang sarili sa alak. Nauna nang umuwi ang dalawa sa bahay. Oh, ba't parang wala pa si Bea dito? Tanong ni Melanie. Oo nga eh. Teka, check ko sa room namin. Sagot ni Michael. Pagbukas ng pinto, wala si Bea. Nasaan yun? Teka, tawagan ko nga. Hindi sinasagot ni Bea ang tawag ng dalawa at dumiretso rin siya sa kondo nila at hindi sa bahay. Kinabukasan sa opisina, nakahanda na ang divorce paper dahil handa na si Bea na hiwalayan ang taksil niyang asawa.
Habang nasa meeting, kung saan nandoon ang dalawa at pati ibang stockholders, nag-play ng video si Bea. "What is this for?" Tanong ng isang stockholder. "Yan ba? Affair yan ng asawa ko at ng best friend ko." "So ngayon ano? Nahihiya ba kayo? Bakit ganyan kayong tumingin? Masarap ba ang asawa ko?" Sabay sampal ni Bea kay Melanie. "Babe, let me explain." Ani Michael. No need to explain. Here's the divorce papers and I'd like you to sign it. Sign it now or I will send the video sa mga press. Magkaroon naman sana kayo ng konting delikadesa. Sagot ni Bea. "Beshi, no, please, I'm so sorry. Please, huwag mong gawin yan." Sagot naman ni Melanie. Walang nagawa si Michael kundi pirmahan ng mga divorce papers nang hindi man lamang binabasa ang mga ito. Habang si Melanie ay halos lumubog sa kanyang kinatatayuan sa sobrang hiya. Sa lahat ng mga tao nandito ngayon, everything that happened in Vegas remains in Vegas. Are we clear? Otherwise, I will not have a choice but to fire you. Tahimik na tango ang naging sagot ng mga tao sa loob ng kwarto. "And babe, pinatulan mo lang yung kaibigan ko. Naging tanga ka na. Hindi mo man lang binasa ang pinirmahan mo?" Tanong ni Bea. Pagkatapos noon, ay muling tiningnan ni Michael ang divorce papers na pinirmahan niya. "What? Wala akong makukuha kahit ano sa paghihiwalay natin?" "This can't be happening, babe," sagot ni Michael. "It is happening. Hindi niyo na ako naisip. Asawa kita. At kaibigan kita. Pero anong ginawa niyo? Wala na ba talagang iba, Melanie?" "Ano, Michael? Kaibigan ko pa talaga? Ang kakapal ng hiya niyo. Hindi ka pa rin nagbago, Michael. After everything that I've done for you, paulit-ulit pa rin kitang minahal kahit paulit-ulit mo kong niloloko. And this is enough." Habang umiiyak si Bea. "You may now leave. Both of you. Now." Naiwan namang umiiyak si Bea, ngunit dinamayan siya ng kanyang mga stockholders. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ay natutupang lalo si Bea at ang kanyang kumpanya ay mas lalo pang lumago. "Congratulations, Bea. You did a great job." Pati ng isang investor. "Thank you, sir. Hoping for more successes to come. I would say that heartbreak made you become stronger than before. Keep up the attitude." Dagdag pa nito. Nang araw ding iyon, napag-alaman ni Bea na buntis siya 6 na linggo na. "Anak, I'm sorry kung wala ang daddy mo ha. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman si Ma'am." Saad niya habang hawak-hawak ang kanyang tiyan.